masaya po ako na naimbitahan dito sapagkat of course, kayo po ay bahagi din ng aming buhay. Kayo po ay kasama sa aming mga pananalangin. Of course, pangako kasi ng Panginoon yan sa atin. First of all, congratulations sa lahat ng bumubuo ng Providence Baptist Church, sa mga nagsimula. Of course, I was messaging Pastor Brent Spears before, of course, because of his birthday. And of course, salamat sa Panginoon for using them, so Myra and the family. And of course, salamat sa Panginoon for guiding Pastor Choi, Sister Joy, and the rest of the family, for continuing on, and the rest of the members ngayon ng Providence Baptist Church. Alam niyo po, ito yung panahon na nakikita niyo po ang kabutihan at katapatan ng Panginoon, especially as He fulfills His promise in Matthew 16:18. I'm sure you know that verse. Diba, ang Panginoon din nagsabi, upon this rock, none other than the Lord Jesus Christ Himself, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So kung totoo ang kanyang pangako at siguradong totoo yun, what are we to fear? We have nothing to fear. We have all the more to be thankful to God. So on behalf of course, my family, sama ko rin aking pamangkin, and of course, Brother Andy, on behalf of Pastor Eric and his family, and the Sovereign Grace Baptist Church sa Baliwag, Bulacan, pinapabot po namin din ang aming pagbati sa inyong lahat. Again, this is a momentous occasion. So, press on. Continue on with what God has entrusted to you, because hindi lahat nakapagpapatuloy. But binabanggit nga ni Pastor Choi, it is by the grace of God that we can all be here and be a part of the work. Of course, before we proceed to the study of God's Word, let's commit this time to the Lord, and may His presence be with us. Let us pray. Almighty Father, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin. Totoo, Panginoon, na kayo ang pinagmumula ng lahat, at sa inyo kami dapat tumingin. Magpuri at magpasalamat sa lahat ng inyong ipinamalas sa aming buhay, especially sa Providence Baptist Church, as you continue to guide, bless, and direct them. Alam namin, Panginoon, mas marami pa kayong nais para sa kanila. So, how we pray that you would truly be exalted even in our midst as we study and ponder upon your precious words. We pray that you would continue to work in their lives through the ministry of the Holy Spirit. Encourage niyo po ang kanilang mga puso sa mga panahon na sila po ay dumaraan sa pagsubok, just like all of us would. But we thank you, Lord, sapagkat patuloy ang inyong sustaining grace para sa amin lahat. Blessed be your name, at kayo maging sentro ng aming pagsambang ito. Magligtas kayo ng kaluluwa, Panginoon, upang magkaroon ng mas marami pang kumikilala sa inyo. At patatagin niyo po ang buhay ng inyong mga tagasunod. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito pa ang dalangin. Amen. Of course, when Pastor Choi told me about the theme of your anniversary, holding forth the word of life, I began to immediately pray and study the word of God. Unti-unti, a month has passed, at ang daming pinakita ng Diyos sa buong buwang iyon habang binabalik-balikan ko ang talatang ito. Alam niyo, isang patunay na ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi mo siya kayang ubusin sa anumang lalim at lawak nito, sapagkat patuloy mangungusap ang Diyos, lalo na sa tao na nananabik sa kanyang mga salita. So that was a very, very good experience for me. Bagamat familiar yung text, and yet the Lord began to show many things. Now, gusto ko basahin yun, yung ating talata, Philippians chapter 2, verse number 16. I'm sure you have your Bible. Sa mga wala, share din nyo. Pero babasahin ko po both in our English version and sa Filipino, Philippians 2:16. Holding forth
the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Sa Filipino, patuloy ninyong panghawakan ang salita ng buhay upang sa araw ni Kristo ay maipagmalaki ko na hindi na sayang ang aking pagtakbo at hindi na uwi sa wala ang aking pagpapagal. As part of our larger context, kailangan po maintindihan natin, ang Book of Philippians is considered as one of the prison epistles. Pag sinabing prison epistle, ito sa mga sulat na ginawa ni Apostol Pablo habang siya ay nasa bilangguan. In fact, makikita po natin, siya ay under house arrest at this time. Bakit siya ay kinulong? Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya, para daw matandaan natin yung ating 4 prison epistles nung sa Bible College days, isa sa mga professor namin sabi sa amin, tandaan nyo lang yung Pepsi. Ano yan? Hindi yung Coke, ha? Pepsi, but that's P-E-P-C, meaning Philippians, Ephesians, Philemon, and Colossians. Those are the 4 prison epistles. Pero nung iniisip ko to, imagine ninyo, si Apostol Pablo yung nakakulong, siya ang nagdurusa, pero handa niyang ibigay ang kanyang buhay para ipangaral ang salita ng Diyos, para mas maraming makapakinig. Pero ang iniisip pa rin niya, ang kapakanan ng mga mananampalataya sa lugar na ito ng Philippi at sa iba pa niyang mga aklat, sa iba pang dako. Imagine such love and selflessness. At yun minsan na pumipigil sa atin para gawin natin yung nais ng Diyos kapag naunahan tayo ng takot o naunahan tayo ng pangsariling mga motibo. Ayaw na natin isipin ang iba, ayaw na natin isipin yung gusto pa ng Diyos dahil pwedeng malagay tayo sa alanganin. Ito yung isang bagay na itinuro ng Panginoong Jesucristo sa Kanya. And just like our Master, the Apostle Paul was just manifesting what was the most urgent thing for him. Hindi na yung kanyang kapakanan, yung kapakanan ng ibang tao. Would you be willing to do something risky for the sake of our Lord and His gospel? Handa ka ba na magtaya ng anumang bagay sa buhay mo dahil alam mong ito ang makalulugod sa Diyos o komportable ka na nakaupo at walang gagawin? Must come to a point where we must make a decision. Is it really for Christ and His kingdom? Or ito ba ay para sa sarili ko lang? Kaya nga you would notice, nung dala-dala niya ang mensaheng ito, remember, sapagkat ang Philippi is a Roman colony. Ibig sabihin, ang mga mamamayan ng syudad na ito ng Filipos, sila ay mga Roman citizens. At under the Roman law, nire-require sila kilalanin na si Caesar ang kanilang Diyos. Caesar is Lord. Caesar is the Savior. Kaya habang dinadala niya ang mabuting balita at ang mensaheng ito ng salita ng buhay, it was a very powerful counter message. Kakaiba. In fact, later on, even the very apostles, they would turn the world upside down. Babalik-tarin nila bakit hindi ito ang nakasanayan ng mga tao. At hindi yan ang natural na hanapin ng mga tao. Malibang baguhin ng Diyos ang puso at isip ng tao. Kaya wag lang tayong basta-basta sumasabay sa agos. We must be willing to challenge the norm if it is against the principles of the Word of God. Sa panahon yun, hindi pinag-uusapan, pupunta ba ako sa church o hindi? Masarap ba kakainin namin o hindi? Sa panahon yun, pinag-uusapan, kikilalanin mo ba si Cesar na siya ang Panginoon at tagapagligtas o ang Kristo na kinikilala mo?
dahil mapapahama ka. We live in a time where Christianity has become so lax to the point hindi alam ng maraming taong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Dahil hindi ako Muslim, Kristiyano ako. Pasimpa-simpa naman ako minsan, Kristiyano ako. Minsan, kumilala ako sa Panginoon, Kristiyano na ako. Hindi nila alam ang ibig sabihin na si Kristo ang lahat para sa isang Kristiyano. Kaya dito, lalabas ang mensahe ni Apostle Paul kung saan ipapakita natin the main theme actually nasa larger context pa rin tayo. Of the entire book of Philippians is joy in Christ in all circumstances. Again, joy in Christ in all circumstances. Ang kaligayahan sa Panginoong Kristo sa lahat ng anumang pangyayari sa buhay. At malinaw na malinaw yan nung binigyan niya in Philippians chapter 4, verse number 4, rejoice in the Lord. Not in yourself, not in your family, not in anything. Rejoice in the Lord at not one time, always. Amen. Palagi. Siya kasi ang iyong buhay. Sa Kanya lahat ng gagaling. Sa Kanya ka maligaya. Amen. And again, I say, rejoice. Ganun kahalaga ang mensahe nito. Now, of course, that is the major theme. But when you study the book of Philippians, napakarami pa rin niyang sub-themes. And one sub-theme under that main theme is the unity and humility in the church. Ang pagpapakumbaba at pagkakaisa ng iglesia. Kaya tinatawag niya na magkaisa, magkaroon ng isang kaisipan ng iglesia. At mangyayari yun kapag marunong magpakumbaba at hindi na makasarili ang bawat isa. Again, modeled by our Lord Jesus Christ's example from Philippians 2, 1 to 11. Yun ang isa sa sub-theme. And of course, pangalawa, na sub-theme nito would be Christ as the center of life. Si Kristo na sentro ng buhay. In fact, as I was thinking of this, oo nga no, actually, pwedeng ito rin ang pinaka-main theme. Why? Sa lahat ng bagay, totoo naman eh. Ang isang pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano, ano ba yung tinitibok ng kanilang puso? Ano ba yung dahilan ba't sila nabubuhay? At kapag ang Kristiyano naintindihan niya to, maliwanag, si Kristo ang lahat sa akin. Kaya isa sa mahalagang talata sa akin when I began as a Christian, dala-dala ko pa until now, will be my life verse, Philippians 1:21. Alam niyo yan. For to me, to live is Christ, and to die is gain. That is total devotion to Christ. Subukan mo nga daw palitan ng kahit ano yan. For to me, to live is my family. Imposible. Dadating ang panahon, magkakahiwalay din kayo. For to me, to live is my job. Darating ang panahon, magkakaproblema ka sa trabaho mo. For to me, to live is my ambition. Sa marami, yun ang totoo. But not for the Christian. Yung totoong Christian, because for to me, to live is Christ, and to die is gain. Pag ang buhay mo ay si Kristo, kahit anong oras ka niya kunin, pakinabang pa rin. Hindi ka matatakot. May pag-asa ka sa Kanya eh. Is that true? For you? Sana nga po. The third sub-theme we can see in Philippians is spiritual maturity and perseverance. Yung paglago bilang Kristiyano at pagpapatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. At ito ang kanyang mission para encourage ang mga believers at Philippi. In Philippians 3:14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagpapatuloy ako, buong sikap, para doon sa panawagan ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng Kristo.
It's not enough to continue on. You have to press on. Binibigay mo yung lakas mo. Binibigay mo yung iyong commitment, yung energy. Andun yun. Dahil yun ang mahalaga. One thing is needful. Pero ikaw ba? Alam mo ba ang pinakamahalaga sa lahat? Ang maraming bagay ang umaagaw ng ating atensyon at nawawala tayo sa pinaka-main focus, who is Christ. And the last one, the fourth sub-theme, would be contentment in God's provision. Ang pagiging kontento sa anumang kaloob ng Panginoon. At dito minodel ni Apostle Paul ang ibig sabihin, paano mo masasabing si Kristo ang lahat sa iyo? Hindi lang sa panahon ng kasiyahan, pero maging sa panahon ng kalungkutan at kahirapan. Pinakita niya in Philippians 4:11-13. At alam na alam niyan. Nung sinabi niya, especially in 13, I can do how many things? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Anong ibig niyang sabihin sa lahat ng bagay? Of course, if you want to be encouraging, sasabihin natin, edi lahat ng gagawin mo pwedeng papagtagumpay ng Panginoon. You can become victors. Ma-overcome mo lahat ng sitwasyon. Totoo naman. Kaya ng Diyos yun. Because we are overcomers in Christ. Pero hindi lang yun. Pati sa pagdaan sa pinakamatitinding pagsubok ng buhay, kasama yun. Siya rin na nagsabi sa verse 12, I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Both sides. Yung panahon walang-wala ka, hindi ka lalayo sa Panginoon. Magpapatuloy ka sa Panginoon. Yung panahon saganang-sagana ka, hindi ka malulunod sa sobrang tagumpay. Lahat galing sa Diyos. Lahat sa Kanya ang pumuli. Kaya nga masasabi niyo with all confidence in verse 19, you know the verse, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. That's a promise. Kaya nung nagbibigay ang mga Philippian believers, habang wala na yung iba, sabi ni Paul, ang Diyos ang bahala na magkaloob sa pangangailangan. Problema natin, natatakot tayo, nabitawan, kasi wala tayong iniisip na paggagalingan pa. Paano yan? Baka maubos. But that's not faith. Because faith is trusting the Lord. Okay? Ano man ang mangyari, sinabi niya siya ang bahala. As long as you trusting Him and following His will, patuloy tapat ang Panginoon. Hindi pa man natin nakikita pagkakalabi. At tingnan niyo ng panggagalingan. According to His riches in glory by Christ Jesus. Nasa Diyos ang lahat eh. Tapos matatakot tayo. Eh di parang nagtiwala lang tayo sa sarili nating mga limitations. No? It is God who is able. So, as an overview of the book, pwede natin i-combine ang main theme and the sub-themes. And we can see the overview of this in short. Joyful living through Christ-centered humility, unity, and contentment regardless of circumstances. Amen. Ano ulit yun? Joyful living through Christ-centered humility, unity, and contentment regardless of circumstances. For the sake of all, syempre Filipino tayo. Masayang pamumuhay sa pamamagitan ng mga katangiang nakasentro kay Kristo, gaya ng pagpapakumbaba, pagkakaisa, at kasiyahan. Literally, yung pagiging kontento. Ano man ang kalagayan. Talagang sa Diyos nagsisimula at kailangan ituro niya sa atin ang ibig sabihin nito. Kung hindi, maaaring alam natin sa isip, hindi nagiging totoo sa ating
buhay. That is my prayer, that you will truly learn ang ibig sabihin nito. Ituturo sa atin ng Panginoon. Now you notice that ang ating key verse of Philippians 2:16 comes after verse number 5, which speaks of humility. Ito yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nasabi din sa Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos, hindi siya na atubili, na bumaba bilang tao para ibigay ang kanyang buhay. Hindi lang ordinaryong tao, naging alipin pa siya para ibigay ang kanyang buhay. Yun ang example of true humility. Kaya makikita po natin in Philippians chapter 2, the primary example, of course, is the Lord Jesus Christ from verses 1 to 11, and then the Apostle Paul in verses 12 to 18, and then he gives the example of Timothy from 19 to 24, and the example of Epaphroditus in 25 to 31. Alam niyo, totoo yan eh. Pag ang ating Panginoong Jesucristo ang ating naging halimbawa at sinunod natin siya, tayo rin gagamitin ng Diyos para maging halimbawa sa iba. Hindi natin pwedeng takasan yon. Sa ating mga nasa older generation, are we living that good example to the younger generation? Sinong magtuturo sa kanila kung hindi ang mas nauna na? At ang mga kabataan, handa ba kayong mag-rise up to take forth that call para kayo rin gamitin ng Diyos hanggang sa susunod? Kaya nakarating sa atin to eh. May mga ginamit ang Panginoon. Kaya kung makikita natin, even yung term, holding forth the word of life is actually a comparison. It is a metaphor. Iniaalin tulad siya sa isang torch bearer. Yung may daladalang sulo. Bakit? Kasi gusto niya yung iba makakita. Halimbawa, madilim yung lugar. O kaya ipapasa niya yun. Lalo na kung may imagine nyo, even in ancient times, usong-uso yung labanan. Ginagawa pa rin yan sa Olympics, may tagadala ng torch. Ipinapasa para yung iba maliwanagan. Kaya maunawa natin, ang bawat Kristiyano na kumikilala sa Panginoon, meron din tayong takbuhin. We have a race to run. Hindi natapos na kumilala ka sa Panginoon and that's it. No, we have a race to run. Hebrews 12:1, you know that. And 1 Corinthians 9:24, maliwanag na maliwanag. Kaya, dapat daw tayo ang magdala ng liwanag na yun. Kung nasa atin ang liwanag ng Panginoon, tayo ang gagamitin ng Diyos. And you know what? That phrase, the word of life, is a very remarkable phrase. Bakit? First of all, it speaks of the gospel of Christ. Yung mabuting balita, yung ebanghelyo na dala-dala natin, yan ang dadali natin na salita ng buhay. Sabagat itong ginamit ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kaliwanagan, magkaroon ng kaligtasan bilang mga makasalanan. Tandaan niyo, nung panahong wala kang interes sa Diyos, tapos biglang ginising ka ng Diyos, binigyan ka ng liwanag. Oo nga napakahalaga nga pala ng Diyos. Panginoon, buong buhay ko, ginagamit ko sa walang kabuluhan. Pero ngayon, nakita ko, kayo ang kailangan ko, patawad, Panginoon. Yun ang pagbubukas sa atin ng Panginoon through the ministry of the Holy Spirit. Kaya nga sa 2 Corinthians 2:16, to the one, we are a savor of death unto death, and to the other, the savor of life unto life. Habang dala-dala mo ang mensahe ng Panginoon, pwedeng sa iba, magiging pag-asa dahil nagbibigay buhay sa patay na kaluluwa. Pero sa iba, mananatili silang patay. Sabi nga doon ni Pastor Brad Collingwood, patay na patay. Wala pag-asa. Ayaw nila ng salita ng buhay. So that's the gospel.
First. But secondly, and ultimately, ito yun. Ano ba ang nilalaman ng mensahe ng mabuting balita? O sino ba ang ipinapakilala? Sino? Ang Panginoong Jesucristo. So ultimately, the word of life would not just be the very words of the gospel, but the person of the Lord Jesus Christ Himself. Siya yung pinapakilala eh. At makikita natin, siya yung gustong makilala ng Diyos Ama at siyang ipinapakilala ng banal na Espiritu sa mga tao para magkaroon ng kaligtasan. It is not enough that you have a religion. It is not enough na meron kang Biblia o nagdadasal ka. Ang pinakamahalaga, makilala mo yung tagapagligtas. Kung hindi, wala ka pa rin buhay na walang hanggan. Kaya siya yung mensahe, sa kanya tumuturo. Sabi nga ng mga alagad ng Panginoon in John 6:68, habang tinanong ng Panginoon, maraming umaalis eh. Hindi na nagpatuloy. Kayo ba aalis din? Ang sagot ni Peter as a representative of the 12, Panginoon, saan naman kami pupunta? Nasa inyo ang buhay na walang hanggan. You have the words of eternal life. So, the very words of the Lord Jesus Christ can give eternal life. At sabi niya in John 6:63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Itong buhay natin, katawan natin, itong laman natin, walang pakinabang pag wala ang Espiritu ng Diyos. Patay. Pero sabi niya, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kaya, kung kakausap ka na rin ng tao, kakausapin mo ang tao, dala-dala ang mensahe ng salita ng Diyos, hindi yung sarili mong salita. Dahil hanggang saan ka lang dadalhin yan. Pero kapag ang salita ng Diyos, pinagpala ng Panginoon, pwedeng baguhin ng Diyos ang sino mang tao, gano'n man makasalanan. Kinuha niya na sa atin yan. Kaya rin niyang gawin sa mga tao sa paligid natin. So, it represents first the gospel and then ultimately the person of the Lord Jesus Christ. At dito pumapasok nung sinabi ng Panginoon in John chapter 17. Remember, John 17 is the great priestly prayer of the Lord Jesus Christ. Ito yung panalangin niya bilang siyang ating saserdote. Pinapanalangin niya ang kanyang mga tinubos. At sabi sa verse 3, John 17:3, alam niyo to, and this is life eternal. Ano ba yung buhay na walang hanggan? Alam niyo ba ang totoong buhay na walang hanggan? Hindi yung kapag namatay ka na. Ang totoong buhay na walang hanggan, nagsisimula ngayon. Ano yun? This is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. Ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila bilang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na yung isinugo. Ibig sabihin, pag nakilala mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, makikilala mo ang Ama, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang ibig sabihin ng totoong buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, habang buhay pa tayo, pwede ka na magkaroon ng buhay na walang hanggan. And it is my prayer, kung talagang tayo ay mananampalataya, na enjoy natin yung buhay na walang hanggan, na yan ngayon pa lang. Because there are some Christians, I'm not sure how many, parang they became Christians, pero in name lang, sa pangalan lang. Walang nabago eh. Maalalahanin pa rin. Hindi sa nag-aalala sa iba. Puno-puno ng pag-aalala. Pag unang desisyon, tao agad. Imbis na sa Diyos lumapit. Diba? Parang walang nagbago sa buhay. Kailangan dumating siya sa buhay mo para malaman mong totoo nga isa ka na sa mga tinubos niya. Amen. At alam niyo, diba? John 1:1. Siya yung tinatawag na salita. He is the Word. At dahil siya ang buhay na Diyos, na siya ay salita,
Siya ay may buhay at ibinibigay niya to sa mga tao. Hindi lang physical life, but especially spiritual life. Isang layunin doon ng Panginoon, bakit siya nagpapatuloy na alalayan tayo? Sabi sa Hebrews 7:25, wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession with them. Kaya doon niyang lubusin na iligtas ang sino mang lumalapit sa Kanya, sabagat siya'y umiiral magpakailanman para tayo ay ipanalangin. Hindi ka ba natutuwa na hindi ka lang may tagapagligtas, meron kang Hari at Panginoon, merong nananalangin para sa bawat isa sa atin. Alam niya exactly anong dinadaanan natin. Tapos bigla ka mawawala ng pag-asa. No. Go to Him. Alam na niya. At kung mananalangin ka na rin lang, huwag ka na mahiya. Alam na niya lahat-lahat sa atin eh. Ba't ka pa mahihiyang lumapit? Samantalay natin mga kapatid, yung privilege to come to the throne of grace always. Always. Hindi alam ng maraming tao yan. Gaano kasarap lumapit sa Panginoon. Bakit kailangan nating pananganan ang salita ng buhay to hold forth the word of life? Sabi ni Albert Barnes in his commentary, this duty rests on Christians and they cannot escape from the obligation. Bakit sa mga Kristiyano itinalaga ang katungkulan na ipahayag ang salita ng buhay? At least, 3 bagay ang kanyang binanggit. Bukod daw sa utos na ito ng Diyos, ang isa pang dahilan, because they are called into the church that they may be witnesses for God. Ang mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos sa kanyang iglesia para maging patotoo sa ibang mga tao. And you would note that in Isaiah 43:10, bagamat Old Testament passage, and immediately malalaman nyo na agad ang context, it is said to Israel, but the same truth much more applies to us. Ano ba sabi sa Isaiah 43:10? Sabi ng Diyos, you are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Yes. Yun ang nagaganap sa isang tunay na mananampalataya. Makikilala niya ang tunay na Diyos, at dahil nakilala niya ang tunay na Diyos, gusto niyang sabihin sa iba para sila rin ay magkaroon ng pag-asa, sapagkat wala ng ibang tunay na Diyos. Pwede kasi ang mga tao nag-iimbento ng sarili na ng Diyos, hindi yung totoong Diyos ng Biblia. Kailangan nila malaman. And that's exactly what the Lord gave us the command in Matthew 28:19-20, called as a Great Commission. Gusto tayong gamitin ng Diyos. Pangalawa, sabi niya, because they are kept on earth for that purpose. Kung wala na daw layunin ng Diyos sa atin sa mundong ito, ano na ang next logical step? Kung niligtas na yung Panginoon, tapos wala na siyang plano para sa atin dito, ano na gagawin niya? Ano na gagawin sa atin? Kukunin na tayo. Gusto niyo na makuha na ng Panginoon? Gusto niya? Siguro kung hirap na ako. Siguro, Lord, kunin. Pero hindi, for most of us, we know, Lord, may panahon pa kang binibigay sa akin. Help me to use my time here. Hanggat nandito pa tayo, may plano pa ang Diyos. And the third reason he points, walang ibang gagawa nito, kundi ang mga tinubos ng Panginoon. Palagay niyo ba yung mga taong kung ano-ano pinagkakabalan sa buhay, may panahon para sa Diyos, lalo na sa Ebanghelyo ng Panginoon? Palagay niyo ba yung mga taong hindi seryoso sa Diyos, biglang magseseryosong sabihin yung mensahe sa iba? Yung mga taong ang buhay nila,
parang palayo sa Diyos. Hindi gagawin ng mga tao yan. Walang iba, kundi yung mga tunay na pinagpakinagnan ng Diyos. May katanungan nga eh. If not you, then who? If not now, then when? Kung hindi ikaw na tinubos ng Panginoon, ang susunod sa Diyos, sino pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? It is my prayer that God is working in your life, even right now, to make you think, my brethren. Ito po ay encouragement sa ating lahat. Tandaan niyo po, hindi lang pastor, hindi lang mga deacons or workers of the church or missionaries ang inatasan ang bawat tinubos ng Panginoon. And we are to shine as lights in the world. Continue on to hold forth the word of life. Amen. At kung hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo with all sincerity, alam mo sa puso mo, hindi katiyak kung ikaw ay kukunin ng Panginoon na ikaw ay makakasama niya, bakit hindi ka humingi sa Kanya ngayon? At tingin mo, Panginoon, kailangan ko po kayo, tulungan niyo ako na makilala kayo. Kung hindi, baka patuloy akong mapahamak kagaya ng marami. Di ba, Panginoon din nagpaanyaya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan. Kung nabibigatan ka sa iyong kasalanan, kung nabibigatan ka na ikaw nagpapatakbo ng buhay mo, kung nabibigatan ka na parang kulang ang buhay mo, kailangan mo ng tagapagligtas. At walang iba, ang Panginoong Jesucristo na dumating mula sa langit, nagkatawang tao, ipinako sa krus, at nabuhay na maguli. Siya ang nagsabing, sino mang lalapit sa akin, hindi ko itataboy. Maybe for you, this is a time to think about it and to pray, Lord, I need you. Kailangan ko kayo. It doesn't matter kung ikaw ay bata, kung ikaw ay teenager, kung ikaw ay mas matanda. Lahat tayo, kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Ang tanong, lalapit ka ba sa Kanya? And it is my prayer that God would continue to work in your life and encourage us, even the church of the Lord Jesus Christ. May the Lord be pleased to bless His people. Let's pray.